Minsan isang umaga habang nagkakape si Ray ay nabaling ang pansin niya sa lalaking naglalako ng kutsinta. Sa tingin niya ay napakabata pa nito, sa suot nitong fit na pantalon, at itim na sando ay bakat na bakat ang magandang hubog ng katawan nito. Dagdag pa ang gwapo at maamong mukha. Medyo may kaputian rin ito at siya nito. Napaisip tuloy si Ray, ang gwapo naman ng Tinderong ito. Hindi niya yon natawag upang bumili kaya anabangan na lang ito na bumalik. Kasi ang dulo ng kalye nila ay dead end na, ilang minuto pa ang nakalipas ay bumalik na nga ang binata. Agad naman itong tinawag ni Ray, pinapasok niya sa gate ang binata, nagtanong agad siya kung magkano ang paninda nito. Sumagot ang binata na tig-5 piso ang isa, bumili si Ray ng 10 piraso at habang nilalagay sa plastik ng binata ang mga kutsinta ay hamagod ang tingin ni Ray sa mga hita. Braso lalong-lalo na ang pagitan ng mga hita nito. Nang tumayo na ang binata ay pasimpleng sinipat ni Ray ang harapan at nakaumbok ito. Nagbayad ng 100 si Ray, akmang magsusukli na ang binata ay sinabihan niya itong, "Keep the change." Natuwa ang binata, nagpasalamat at ngumiti, habang kinakausap ni Ray, ay nalaman niya na 3 araw pa pala naglalako ang binata at unang beses itong napadaan sa kalye nila. Taga-kabilang barangay pala ang binata na may pangalang Daniel, at may edad na 19. Bago nagpaalam ang binata ay sinabihan ito ni Ray na kung pwede ay bumalik ito kinabukasan. Tumango at ngumiti sa kanya ang binata, nang makatalikod na ito ay napakagatlabi na lamang ang 40 anyos na si Ray, isang bading si Ray, ngunit isa itong paminta, yung hindi halata ang tunay na pagkatao. Sa araw-araw na pabalik-balik ang binata ay naging suki na niya si Ray at naging magkaibigan na sila. Masaya lagi si Daniel dahil kalahati sa kanyang paninda ay binibili ni Ray at laging sobra pa ang bayad nito. Isang home-based technical support ang trabaho ni Ray, kaya madalas lang ito sa bahay niya, habang si Daniel naman ay sa umaga lang naglalako, at sa hapon naman ang pasok niya sa school. Paminsan-minsan kapag ubos na ang paninda ng binata ay inaanyayahan muna ito ni Ray na mag-agahan. Nahihiya naman na tumanggi ang binata dahil malaking tulong pa naman ito sa kanya. Batid na ni Daniel na isang bading si Ray, dahil kasi sa kasalatan sa buhay ay sa edad na 17 ay natutong mamakla si Daniel. Ngunit itinigil na niya ito dahil ang babarat ng mga parokyana niya. Mula 50 hanggang 100 lang ang binibigay. Sa kanilang barangay ay may nagnenegosyo ng kutsinta at isa siya sa naging tagalakaw nito. Kahit papaano ay may 200 siya sa ilang oras lang na paglalakaw, at mas nadagdagan pa ito nang makilala niya si Ray. Sa isip ng binata ay mukhang malaki kung magbigay si Ray, kaya kapag ito ay nagyaya ng serbisyo ay agad niyang pagbibigyan. Pinakikiramdaman lang niya si Ray. Samantalang si Ray naman ay tinatsansa kung papayag ba ang binata sa nais nito. Sa ilang linggo na ganun lagi ang nangyayari ay hindi pa nagpakita ng motibo si Ray. Subalit nasisipat minsan ni Daniel na tumititig sa kanyang harapan ang lalaki, kaya isang araw nagdala ng extra t-shirt si Daniel. Muling niyaya ni Ray ng agahan ang binata nang napansin na ubos na ang paninda nito. Nagpaalam muna si Daniel na magpalit ng t-shirt dahil pawisan na ito. Doon sa sala ay inilatag ni Daniel ang sisidlan ng paninda. Kinuha sa bag ang t-shirt. Naghubad na ito ng pangitaas. Nakatagilid ang porma ni Daniel sa direksyon ni Ray na kasalukuyang naghahanda ng pagkain. Sa pag-angat ng binata ng damit ay tumambad kay Ray ang payat, ngunit may abs na tiyan ni Daniel. Kita rin ng lalaki ang bulge ng brief ni Daniel na kulay asol, pati ang malagang buhok sa kilikili at mapupulang nipples nito. Napalunok na lamang si Ray sa nasaksihan. Bahagyang lumingon sa kanya si Daniel at ngumiti, bago tuluyang isinuot ang extra t-shirt. Napansin naman ng binata na biglang napayuko si Ray sa paglingon nito sa kanya. Ngayon ay kumpirmado na talaga ng binata na may pagnanais sa kanya ang lalaki. Sa sumunod pa na araw ay gumawa pa ng paraan ang binata na mas akitin pa si Ray. Dumating ito sa bahay niya na putikan ang pantalon. Kaya may dahilan siya na hobarin ito at magpalit ng maiksi at manipis na taslan shorts. Sa ganoong eksena pa rin, naghahanda ng pagkain si Ray habang nagbibihis ang binata sa may sala. Hinubad na nito ang t-shirt at pantalon. Bumungad sa mga mata ni Ray ang puti at manipis na brief ng binata. Sinadya rin nito na bahagyang patikasin ang alaga nito sa loob para mas maglaway pa ang lalaki.
dahan-dahan din ang pagbibihis ni Daniel upang masilayan pa ni Ray na matagal-tagal ang buong katawan ng 19 na taon na binata. Humagod sa pagkatao ni Ray ang maputi at makinis na mga hita ng binata, mastong hindi pa ito noong nabanaag niya ang matambok na umuumbok na alaga ng binata, dahil sa bahagyang pinatigas ni Daniel, ay gumuhit ang hugis nito na pahalang pakaliwa. Tila bananlambot si Ray sa nakita, at nais na nitong sunggaban ang binata. Lumapit na sa kanya ang nakasandong puti at nakaberdeng taslan shorts na binata. Sa nipis ng shorts ay naaninag pa rin ng lalaki ang matambok na umbok. Sa tangkad ni Daniel na 5'9" ay kaakit-akit nga ito sa katulad ni Ray. Ang mga brasong nagde-develop pa lamang, ang maninipis at mapupulang labi, ang slim at may abs na tiyan at ang preskong katas ng binata na sa pananaw ni Ray ay marami, puro, at napakalapit. Hindi halos makakain ng maayos si Ray dahil sa mga iniisip. Dumagdag pa ang makwentong binata na habang ngumunguya ay ngumingiti pa ito kay Ray dahil sa mga kwento. Nang matapos na silang kumain ay nakatayo si Ray sa pinto habang nagyoyosi, samantala ang binata naman ay nakaupo sa sofa, nakasandal habang naglalaro sa cellphone nito. Ang mahahabang bias na nakabuka ka ay labis na nagpapagigil sa lalaki, iniisip nito na nakaluhod siya sa harapan. Kailangan na ni Ray na gumawa ng hakbang dahil ilang linggo na rin siyang nagpipigil na matikman ang binata. Kaya tinanong niya ito kung umiinom na ba ng alak si Daniel. Sumagot ang binata na 16 pa lang ay natuto na siyang uminom pero bihira lang, kaya inalam naman ni Ray kung may bakanteng araw ito upang mag-inuman naman sila. Tumugon ang binata na pwede siya bukas kasi Sabado naman. Alam na agad ng binata na may balak si Ray. Ilang saglit pa ay nagpaalam na ang binata at hinawakan pa niya si Ray sa braso at nagpasalamat, isang paghawak na may bahid ng pagpisil at kaunting himas. Sabado 2:00 ng hapon, dumating na si Daniel gaya sa napag-usapan. Nakangiti ang binata habang pinagbubuksan ang gate ni Ray, nakasuot ito ng jersey na sando at taslan shorts na kulay pula. Ilang saglit pa ay inilatag na ni Ray ang emperador at iced tea sa center table ng sala. 2 dangkal lang ang pagitan nilang dalawa, nagkwentuhan at nag-umpisa na ang tagayan. Hanggang naka-4 na shots na sila, doon na sinimulan ni Daniel ang pang-aakit sa lalaki. Patay mali siya ito na hinihimas ang harapan niya na agad naman napansin ni Ray. Sumandal din ang binata sa sofa at bumukaka pa, nagkadikit na ang kanilang mga tuhod, at nakaramdam si Ray na tila kuryente. Inihiga ni Daniel ang ulo sa sandala ng sofa at nagkunwaring pumikit. Sa kunwaring pagpikit ay naaninag niya si Ray na nakatitig sa umbok ng binata. Hinubad ni Daniel ang sando dahil naiinitan daw siya. Muling tumambad kay Ray ang hubog ng katawan ng binata. Habang nakasandal ay ngumiti si Daniel sa kanya. Inabutan ni Ray ng tagay ang binata habang pasimpleng ipinatong niya sa hita ng binata ang kamay. Habang lumalagok si Daniel ay bahagyang pinisil ni Ray ang hita. Walang bahid ng pagpalag ang binata kaya pinagpatuloy lang ito ni Ray. Gumapang pa ang kamay ni Ray malapit na sa singit ng binata. Batid ni Ray na mas lumaki pa ang umbok nito. Ilang saglit pa ay dinukot ni Daniel ang alaga at inayos. Gumuhit na naman ito ng paalang pakaliwa ngunit mas malaki na ito kesa dati. Batid niya na tumigas na ng gusto ito. Kinuha ni Daniel ang kamay ni Ray at ipinatong ito sa naghuhumindig na alaga. Tinanong niya ito kung gusto ba niyang tikman ang nasa loob. Tumango si Ray, ramdam niya ang mataba at mahabang pag-aari ng binata, kahit nasa loob pa man ito nakatago. Sumunod na tinanong ni Daniel kung magkano ba para sa serbisyo niya. Bumungad ng 1,000 si Ray, ngumiti ang binata at tumayo at tuluyan ng naghubad. Tumambad ang katawan ng binata sa harapan ni Ray. Sa wakas ay nasilayan na niya ang mataba at may habang 6 na pulgadang alaga nito. Mas dumagdag pa sa init ng katawan ni Ray ang napakalagong damuhan. Mas gusto kasi ni Ray ang makapal at malagang damuhan ng isang lalaki. Nasa harapan na mismo ang matigas, maugat at kulay kayumangging kaangkinan ni Daniel. Hinawakan ni Ray at inamoy-amoy ang masukal na kagubatan. Maya-maya pa ay nag-umpisa ang lalaki sa 2 nakalaylay na bola ng binata. Nang malaro na niya ng lubos ang mga bola ay gumuhit na ang kanyang dila sa nag-iisang puno sa kagubatan. Hanggang sa matumbok nito ang pinakaulo,
Naibo ka ng husto ng lalaki ang kanyang bibig dahil sa katabaan ng alaga ng binata. Ilang taon na rin na hindi yun naranasan ni Ray, kaya sabik na siya sa amoy at lasa nito. Ang butas sa ulo ay marahan din niyang nilaro. Napatingala at napapikit na rin ang binata sa sensasyong dulot ni Ray. Batid niya na maraming karanasan na itong si Ray sa galing nito. Halos 10 minuto din sila sa ganoong sitwasyon. Nakatayo ang binata habang nakaupo sa sofa ang lalaki. Sa sumunod na eksena ay nakaupo at nakasandal na si Daniel sa sofa, habang nakaluhod naman si Ray at patuloy sa pagmamaniobra sa kaangkinan ng binata. Ilang minuto pa ay nalasahan na ni Ray ang kaunting katas ng binata. Alam niya na nag-precam na ito, kaya mas lalo pa niyang ginalingan ang performance. Umuungol si Daniel upang mas ganahan pa ang lalaki. Itinigil muna ni Ray ang ginagawa sa puno ng akasya dahil nais niyang libutin ang buong lupain. Nagtungo siya sa pusod ng binata at doon nilapastangan niya ito ng husto. Habang ang mga kamay niya ay pinipisil ang mapupulang pases ng binata. Umakyat pa ng bundok si Ray at walang patid na kinain ang mga pases na buong loob na inihanda ng binata para sa kanya. Parang yelong nanigas ang mga pases dahil sa ginawa ni Ray. Nang maging sapat na sa kanya ang mga pases ay gumapang naman ito patungo sa leeg ng binata. Labis niya yon na inabuso, walang patid na halik at dila ang ginawa nito. Hanggang sa tuluyan na siyang pumaibabaw sa binata at niyapos niya ito ng halik. Walang bahid na pag-angal ang binata sa nais ni Ray. Gumanti rin ito at naglalaban ang dalawang malalambot na espadang mamasa-masa. Nang mapatid na ang uhaw ni Ray dahil sa mga laway na nainom niya sa binata ay muli na siyang bumaba ng bundok upang gawin na ang pinaka-main event sa palabas. Dinama at ninamnam ng husto ni Ray ang naghuhumindig na kahoy ng binata. Sinasadya din ni Daniel na patagalin ang palabas upang hindi magsisi ang lalaki sa binayad nito. Halos kalahating oras na ang lumipas, nais nang tapusin ni Daniel ang show, kaya hinawakan na niya ang ulo ni Ray at nagwikang malapit na ito. Sa narinig ni Ray ay mas lalo pa niyang binilisan. Walang kapaguran si Ray, dahil na rin sa ilang taon na hindi niya ito naranasan. Isang nagpipigil at matinding ungol ang binitiwan ng binata kasabay ang pagbulusok ng masaganang katas na labis na pumawi sa tigang nalalamunan ng lalaki. Walang pagdadalawang isip na sinimot at hindi nagsayang kahit isang patak si Ray. Patuloy lang sa pagsipsip ang vampira, hanggang sa lumambot na ang laman ng binata. Sulit na sulit para kay Ray ang 1,000 para sa isang palabas. Sa wakas ay naangkin na niya ng tuluyan ang binata. Naligo muna ang binata at nag-ayos bago lumisan sa bahay ni Ray. Nakangiti ito habang dala ang pera para sa kanyang serbisyo. Masayang nagpaalam ang dalawa sa isa't isa. Masugid naman ang pag-aabang ni Ray sa muling pagbisita ng binatang naglalako ng kutsinta.